Ilan lamang ito mga repa sa mga nakakabaliw na plays ni Michael Jordan. Sa katunayan ay kahit na ang pinakamatangkad na player sa kasaysayan ng NBA na si Manute Bol ay hindi din kinaya ang kanyang lakas. Well, dahil sa kanyang leadership at winning mentality ay talaga namang hindi nakataka-taka kung bakit maraming mga NBA superstars ang talaga namang humahanga sa kanyang galing. Andyan sila Magic Johnson, Michael Jordan is so incredible. at Allen Iverson. But man, I wanted to be like Mike. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Michael Jordan at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. Bata pa lamang si Jordan ay nahilig na siya sa sports. Naglaro siya ng baseball, football pero mas napamahal siya sa larong basketball. Sa katunayan ay noong senior year niya sa high school ay napasama siya sa McDonald's All-American. Nag-average kayo siya noon ng 27 points, 12 rebounds at 6 assists. Dahilan kung bakit maraming mga universities ang gusto siyang kunin. Andyan ang Duke, North Carolina, South Carolina, Syracuse at Virginia. Pero binigay niya ang kanyang serbisyo sa University of North Carolina. Sa kanyang unang taon sa college ay talaga namang nagpamalas ng galing si Jordan. Siya ang itinanghal na ACC Freshman of the Year. Hindi naman nakakapagtaka yung gawa na naging malaking tulong talaga siya para sa team. Sa katunayan nakapasok sila sa NCAA Championship at nakaharap nila dito ang Georgetown na pinamumunuan ni Patrick Ewing. Daging-digdigan ang laro na yon, pero dahil sa game-winning jump shot ni Michael Jordan ay nasungkit nila ang kampyonato. Well, 3 taon lamang siyang naglaro sa college. Matapos nga niyang mapanalunan ng Naismith at Wooden College Player of the Year Awards, ay napagdesisyonan niya ng sumali agad sa pinakasikat na liga ng basketball, ang NBA. Kaya naman pagdating ng 1984 NBA Draft, nang mapili siya bilang 3rd overall pick ng Chicago Bulls. Well, bago siya mag-debut sa NBA, ay napasama siya sa 1984 US Men's Olympic Basketball Team. Bago nga sila sumabak sa Olympics ay nakaharap nila sa isang exhibition match ang mga NBA All-Star. Andyan sila Magic Johnson, Larry Bird, Isaiah Thomas, James Worthy at marami pang iba. Sa kabila ng magandang lineup ng NBA All-Star ay napatumba pa din sila ng team ni Michael Jordan sa score na 128-106. Nakapagtala nga siya ng mga repa ng 27 points. Well, kahit na hindi pa siya nakakapasok sa NBA ay nakapag-uwi na ito ng gintong medalya. Dahil sa kanyang pangunguna ay sila ang nagkampiyon noong 1984 Men's Basketball Olympics. Kung sa Olympics ay nag-init si Jordan ay lalo na noong pagpasok niya sa NBA. Sa kanyang rookie year ay nag-average siya ng 28 points, 6.5 rebounds, 6 assists at 2.4 steals. Dahilan kung bakit siya ang itinanghal na Rookie of the Year. Sa katunayan ay kahit na bago pa lamang siya sa liga ay napasama agad siya sa All-Star at naging pang-anim pa siya sa MVP voting. Yung nga lang ay pagdating ng playoffs ay napatumba agad sila ng Milwaukee Bucks. Well, sa kanyang unang 3 taon sa liga ay marami talagang nakapansin sa pagbabago ng Chicago. Sa nakaraang 9 na magkakasunod na season kasi simula 1976 to 1984 ay 2 beses lamang nakapasok sa playoffs ang Chicago. Panahon na wala pa si Jordan sa team. Pero dahil sa kanyang pangunguna ay lagi na silang nakakapasok sa playoffs. Kapansin-pansin din na nag-improve talaga ang depensa at opensa ng kupunan. Yung nga lang ay kulang talaga sa supporting cast si Jordan kung kaya't 2 magkasunod na beses silang napatumba ng Boston Celtics sa pinangungunahan nila Larry Bird at Kevin McHale sa playoffs. Well, pagdating ng 1987 to 1988 season, dito ay nadagdag na sa kailang lineup ang rookie at papostbong na sila Horace Grant at Scottie Pippen na magiging katuwang niya sa playoffs. Sa taon na yun ay natunghayan natin kung paano hinakot ni Jordan ang iba't ibang parangal. Nag-average siya ng 35 points, 5.5 rebounds, 3.2 steals at 1.6 blocks. Kaya naman dito ay nakuha na niya ang kanyang unang regular season MVP. Itinanghal nga din siya na All-Star MVP, NBA Steals Leader, naging scoring champion, back-to-back slam dunk champion at siya din ang naging Defensive Player of the Year. Yung nga lang ay hindi sila pinalad sa playoffs. Napatumba kayo sila ng Detroit Pistons sa second round. Bagamat maganda naman ang nagagawa ni Jordan sa mga sumunod na season 1989 at 1990 ay lagi silang kinakapo sa playoffs. May parang pader kasi ang Pistons para sa Chicago. Sa katunayan ay lalo pa nilang pinaigting ang kailang depensa para lamang kay Jordan. Ginawa nga ng Bad Boy Pistons ang tinatawag na Jordan Rule na kung saan balya kung balya, pisikal kung pisikal. Sa
Sa tuwing hawak ka ni MJ ang bola ay dalawa o higit pang manlalaro ang bumabantay sa kanya. Bukod pa doon ay kumpletos regados din talaga that time ang Pistons. Nandyan sila Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Joe Dumars, Dennis Rodman at dagdag mo pa na malalim din ang kailang bench. Dahilan kung bakit tatlong magkakasunod na playoffs between 1988 to 1990 silang napapatumba sa postseason. Pero anime nagiba ang hip ng hangin pagpatak ng 1990 to 1991 season. Naging maganda talaga ang laro ng buong team dahil sa kanyang pangunguna. Bukod pa doon ay naging malaking tulong din ang ginawang adjustment ng kailang bagong head coach na si Phil Jackson. Well, nagkaroon sila mga repa ng 61-21 na record at sila ang nanguna sa Eastern Conference. Nag-average din siya ng 31.5 points, 6 rebounds, 5.5 assists at 2.7 steals. Dahilan kung bakit siya ang itinanghal na regular season MVP. Halos naging unbeatable talaga ang Chicago Bulls noon mga repa pagdating sa playoffs. Napatumba nila ang New York Knicks, 76ers at naresbakan pa nila ang Detroit Pistons noong Eastern Conference Finals. Sa kabila ng solidong lineup ng Bad Boy Pistons ay winulis lamang sila ng Chicago Bulls. May kasamang gigil nilang hinarap ang team na ito. Dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Sa kanyang unang finals appearance ay nakabangga nila ang Los Angeles Lakers sa pinangungunahan nila Magic Johnson at James Worthy. Pero mas nanaig pa din ang Chicago Bulls. Tinapos lamang nila ang series sa Game 5 matapos siya makapagtala ng 30 points, 10 assists at 5 steals. Kaya naman din na nakakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na Finals MVP. Sa sumunod na season 1991 to 1992 ay muli ulit na na-dominate ang Eastern Conference at nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Portland Trail Blazers na pinamumunuan ni Clyde Drexler. Pero hindi pa din nakapalag ang team na ito sa grabing laruan ni MJ. Tinapos lamang nila ang series noong Game 6 at siya ulit ang naging Finals MVP. Nang matapos ang 1992 NBA Finals ay muli siyang naglaro sa Olympics para sa Team USA. Dito ay nabuo na ang Dream Team na sinasabi ng karamihan na greatest assemble sa kasaysayan na hindi naman natin maitatanggi na talaga namang grabe ang lineup na yon. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit naging undefeated ang Team USA noon at nasungkit nila ang gintong medalya. Pagpatak ng 1992 to 1993 season, dito ay natunghay natin kung paano naginit ang kamay ni Jordan. Muli nga ulit sila nakapasok sa NBA Finals at nakaharap naman nila dito ang Phoenix Suns na pinangungunahan ni Charles Barkley. Nag-average siya sa final series na yun ng 41 points, 8.5 rebounds at 6.3 assists. Sinibak niya mga repa ang record ni Rick Barry na 40.8 points per game, kung kaya't siya na ang may pinakamataas na points per game sa NBA Finals na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natitibag. Tinapos sila ang series na yun noong Game 6 at dahil doon ay nakuha na nila ang 3-2 tatlong magkakasunod na kampyonato. After ng NBA Finals na yun ay laking gulat ng karamihan dahil nagretiro na si Jordan sa NBA. Sa pagkakataon ngayon ay napagdesisyonan niya na munang maglaro ng baseball pero isang season lamang siya naglaro dito at pagdating ng March 18, 1995 ay muli siyang bumalik sa NBA sa kalagitnaan ng 1994 to 1995 season. Nagbalik siya mga repa sa liga sa utang number 45 jersey na jersey number niya din sa baseball. Bagamat matagal-tagal siyang hindi nakapaglaro ng basketball ay hindi pa din nawala ang kanyang laro. 17 games lang siya nakapaglaro sa regular season at nag-average pa din siya nun ng 27 points, 7 rebounds at 5.3 assists. Wala nakapasok sila sa playoffs pero napatawid din sila ng Orlando Magic na pinangungunahan nila Shaquille O'Neal at Penny Hardaway. Natrastok pa nga siya mga repa ni Nick Anderson matapos siyang maistilan sa huling parte ng Game 1. Wika sa kanya ni Anderson ay 45 isn't 23. Kaya naman noong sumunod na laro ay ganyang ibinalik ang jersey number 23. Pinakita niya mga repa kung gaano siya kagaling. Nakapagtala siya noon ng 38 points, 7 rebounds, 4 steals at 4 blocks. Dagdag ko na din mga repa na nasabi nga din ito ni Michael Jordan. I just felt like 45 wasn't natural. I wanted to go back to a feeling I had with 23. Sa kabila ng kailang pagkatalo sa Orlando Magic ay anime ito naging gasolina ni Jordan sa sumunod na season 1995 to 1996. Bukod sa kanyang umaapoy na determinasyon ay naging malaking bagay din talaga sa team na nadagdag sa kailang lineup si Dennis Rodman. Kaya naman sa pangyayaring yun ay nabuo na ang Chicago Bulls big three na talaga naman tumatak sa kasaysayan. Dahil sa leadership ni Phil Jackson, all-around plays at perimeter defense si Scottie Pippen. Sasamahan mo pa ng defensive genius at rebounding machine na si Rodman at higit sa lahat ay opensa at winning mentality ni Jordan. Kumpleto talaga mga repa.
Well, na-dominate talaga nila ang season na yon. Nagawa nila ang best record in NBA history na 72-10 na record at muli ulit nilang na-dominate ang Eastern Conference. Napatumba nila ang Miami Heat, New York Knicks at naresbakan pa nila ang Orlando Magic dahil na-swept nila ito sa Eastern Conference Finals, dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito yung nakaharap nila ang Seattle Supersonics na pinungunuan nila Shawn Kemp at Gary Payton. Nag-average siya ng 27 points, 5 rebounds at 4 assists. Well, tinapos sila ang series na yon noong Game 6. Kaya naman nakuha na ni Jordan ang pang-apat na kampyonato at Finals MVP. Pagpatak ng 1996 to 1997 season ay patuloy pa din ang dynasty ng Chicago Bulls. Pinagarian muli nila ang Eastern Conference at muli ulit sila nakapasok sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang duo nila John Stockton at Karl Malone at sa kanilang unang enkwentro ay naging dikdikan talaga ang kanilang bakbakan. Pero ang talaga naman tumatak noong time na yon ay yung nangyari noong Game 1. Tabla sa 82 ang score. Last 7 seconds, tangan-tangan ni Jordan ang bola nang tumira nga siya ng jumper sa mid-range at ito nga ang nangyari. Dahil sa game-winning jump shot ni Jordan ay talaga naman pumubor ang series na yon para sa Bulls. Tinapos nila ang serye na yon sa Game 6 kaya naman nakuha na ni Jordan ang back-to-back champion at ikalima niyang Finals MVP. Sa sumunod na season 1997 to 1998 ay muli nagkaharap sa NBA Finals ang Utah Jazz at ang Chicago Bulls. Rematch na may tuturing pero hindi pa rin nagkaroon ng pagkakataon na makabawi ang duo nila John Stockton at Karl Malone sa Bulls. Natapos ang series na yun noong Game 6 matapos magawa ni Jordan ang steal at ang iconic game-winning shot. Dahilan kung bakit nakuha na nila ang ikalawang tripit at ika-6 na Finals MVP naman ni Michael Jordan. Matapos silang masungkit ang tatlong magkakasunod na kampyonato ay muli nang nagretiro si Jordan sa NBA. Para sa pagkakataong ito ay matagal-tagal siyang napahinga. Pansamantala ay ginugol niya muna ang kanyang panahon bilang Vice President ng Basketball Operation ng Washington Wizards at isa din siya sa minority owner nito. Pero makalipas ang halos 3 taon 2001-2002 season ay muli siyang bumalik sa NBA. Pero this time ay sa Washington Wizards na ibinigay ang kanyang serbisyo. Sa kabila ng kanyang edad ay nag-average pa din siya ng 23 points, 5.7 rebounds at 5.2 assists. Pero sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang karera ay hindi siya nakapasok sa playoffs. 2002-2003, ang uling season ni Jordan sa NBA. Bagamat 40 years old na siya noon ay nilaro pa din niya ang buong 82 games sa regular season. Nag-average siya ng 20 points at 6 rebounds. Well, bilang respeto mga repa na Tracy McGrady at Allen Iverson kay Jordan ay handa nilang ibigay sa kanya ang starting spot sa All-Star. Pero tinanggihan niya ito at tinanggap niya na lamang ay yung kay Vince Carter para sa kanyang huling All-Star appearance na nagsilbing tribute na din sa nag-iisang Michael Jordan. Nang matapos ang season na yun ay opisyal na siyang nagretiro. Isa sa maituturing na biggest what if sa kasaysayan ng NBA ang 2 taong pahinga ni Jordan sa liga. Paano kaya kung hindi siya nagretiro? Posible kaya niyang masungkit ang 8 magkakasunod na kampyonato? Sa tingin niyo mga repa, comment down below.